Nagsimula ang pelikula sa isang dalaga, si Liz na patungo sa isang matao na shopping center. Mukhang stressed siya at lumapit sa cashier, ipinaliwanag na kailangan niyang ibalik ang pagkain ng aso. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng cashier na ang pag-refund ay posible lamang kung ang produkto ay may depekto. Nagalit dito si Liz at hinamped niya ang mga lata sa counter para masira ang mga ito. Samantala, isang may balbas na lalaki na nagngangalang Aiden ang tahimik na nagmamasid sa tanawin mula sa malapit. Maya-maya, bumalik si Liz sa kanyang sasakyan at kumuha ng mga papel na may mantsa ng dugo, na itinapon niya sa lupa. Kasabay nito, nakakatakot na pinagmamasdan siya ni Aiden mula sa kanyang tow truck. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumuha ng mga larawan sa kanya gamit ang isang camera. Makalipas ang ilang sandali, ikinonekta ni Liz ang isang tubo sa sistema ng tambucho ng sasakyan at ini-start ang makina. Isinandal niya ang kanyang ulo habang ang sasakyan ay nagsimulang mapuno ng usok. Tila sawang-sawa na siya sa kanyang miserableng buhay at napagdesisyonan niyang magpakamatay. Ngunit nang siya ay mawalan ng malay, si Aiden ay nagmamadaling tumulong sa kanya. Agad niya itong ibinaba sa kotse at isinakay sa kanyang truck bago umalis. Di nagtagal, dumating ang dalawa sa isang liblib na farmhouse sa isang liblib na lugar. Habang dinadala ni Aiden ang walang malay na si Liz sa bahay, hindi sinasadyang tumama ang kanyang ulo sa pinto, kaya siya ay may posibilidad na magkaroon ng kaunting sugat. Pagkatapos nito, dinala niya siya sa kanyang silid kung saan niyakap niya ito at itinali ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay humiga siya sa tabi ni Liz sa kama at nag-imagine siya ng isa pang blonde na babae. Kinaumagahan, nagluto si Aiden ng piniritong itlog at dinala ito kay Liz sa kwarto. Kapag siya ay nagising, siya ay takot na makita ang kanyang sarili sa bahay ng isang kakaibang lalaki na nakatali ang kanyang mga kamay. Tumanggi siyang kainin ang mga itlog na sinasabing siya ay vegan, ngunit ito ay nagpagalit lamang kay Aiden. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Liz na gusto niyang umuwi, at hinahanap siya ng kanyang ama. Gayunpaman, agresibo ang reaksyon ni Aiden at tinukoy siya bilang kanyang asawa, si Helen. Inamin din niya kung gaano siya kadesperadong naghahanap sa kanya. Nalilito si Liz, at sinisikap niyang ipaliwanag na hindi siya si Helen, ngunit lalo lamang nagalit si Aiden sa kanyang pagtanggi. Sa huli, atubili niyang tinanggap na siya si Helen at sinabing nawalan siya ng alaala kamakailan. Pagkaraan ng ilang oras, umalis si Aiden para sa kanyang trabaho sa pagmamaneho ng tow truck at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Liz. Sinusubukan niyang gumamit ng telepono sa bahay ngunit napagtanto niyang hindi ito gumagana. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis sa harap ng pintuan, ngunit nakita niyang nakalock ito. Nadismaya, naghanap si Liz ng isa pang labasan at kalaunan ay nadiskubre niya ang pinto sa likod na nakabukas. Ngunit paglabas niya, dalawang mabangis na Rottweiler ang sumugod sa kanya, agresibong tumatahol. Ikinabigla ito ng kawawang babae, na nagtulak sa kanya na sumugod sa loob ng bahay at magkulong. Ang eksena ay nauwi sa isang flashback noong isang araw, kung saan nakita namin si Liz na nakatira kasama ang kanyang kapatid na si Jackie, at ang kanyang bayaw na si Dan. Ang magkapatid na babae ay mukhang hindi magkakasundo at patuloy na nagsisigawan at nagtatalo na parang mga baliw. Sa kabila nito, pinagtiisan nila ang isa't isa dahil wala nang ibang mapupuntahan si Liz at kailangan siya ni Jackie na alagaan ang kanyang aso. Nang maglaon, ninakaw ni Liz ang kwintas ng kanyang kapatid at umalis para sa isang pakikipanayam sa trabaho, ngunit sinundan siya ng aso sa paradahan. Hindi niya sinasadyang nasagasaan ang aso habang pinapaandar niya ang sasakyan. Si Liz ay nakaramdam ng labis na pagkakasala at agad na dinala ang nasugatan na aso sa veterinaryo. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng doktor na ang aso ay nangangailangan ng agarang operasyon, na nagkakahalaga ng $700. Dahil walang ganoong kalaking pera si Liz, pumunta siya sa isang pawn shop para ibenta ang kwintas ng kanyang kapatid. Ang pawnbroker ay nag-aalok sa kanya ng $450, ngunit iginiit niya na kailangan niya ng higit pa. Nag-aalok ang pawnbroker na bigyan siya ng mas maraming pera kung makipagbakbakan siya sa kanya, ngunit tumanggi si Liz nang may pagkasuklim. Pagkatapos ay umalis ang lalaki ng ilang sandali kung saan lumapit si Liz sa counter at nagnakaw ng relo mula sa display case. Sa kanyang pagbabalik, ibinente muli ni Liz sa kanya ang parehong relo at nakakuha ng karagdagang $150. Sa kasamaang palad, nang bumalik siya sa veterinaryo, natuklasan niya na ang aso ay namatay na. Sa pag-uwi, galit na galit si Jackie sa nawawala niyang kwintas.
Inakusahan niya si Liz na nagnakaw nito, ngunit itinanggi ito ng mangmang na babae at pasimpleng tinungo ang kanyang silid. Ilang sandali pa, tiningnan ni Jackie ang wallet ni Liz at nakatuklas ng malaking halaga ng pera. Nagalit ito sa kanya kaya inatake niya ang kanyang kapatid sa banyo. Hinihiling niyang malaman kung saan nanggaling ang pera, at sa huli ay inamin ng isang guilty na si Liz ang katotohanan tungkol sa kwintas at sa aso. Nang marinig ito, lalong nagalit si Jackie at ibinunyag na ang aso na lamang ang natitira sa kanilang yumaong kapatid na si Mikey. Sinisisi din niya si Liz sa pagkamatay nito at pinagalitan siya dahil sa kanyang nagawang mali. Pagkatapos ng ilang pagsigaw, hiniling ni Jackie na umalis kaagad ang kanyang kapatid sa kanyang apartment at hindi na muling magpakita sa kanyang mukha. Sa susunod na eksena, isang bigong si Liz ang nagtungo sa rooftop kung saan naalala niya ang pangitain ni Mikey na naglalakad sa rehas at nahulog sa kanyang kamatayan. Isa pala siyang autistic boy, at si Liz ang dapat na nag-aalaga sa kanya sa nakamamatay na araw na iyon. Ilang sandali pa, nilapitan siya ni Dan at magalang na hiniling na umalis siya. Sinabi niya na siya ay nakatira dito sa loob ng maraming buwan at kailangan niyang maghanap ng sarili niyang lugar. Si Liz ay nagsimulang manligaw sa kanya, at natuklasan namin na sila ay may relasyon sa likod ni Jackie. Gayunpaman, tinanggihan ni Dan ang kanyang mga pagsulong sa pagkakataong ito at sinasabing mahal niya ang kanyang asawa. Pagbalik sa kasalukuyan, umuwi si Aiden mula sa trabaho, at nilutuan siya ni Liz ng kulang sa luto na manok. Pagkatapos kumain ng kaunti, tumungo si Aiden sa kanyang sasakyan at nagdala ng isang bouquet sa loob. Inihandog niya ito kay Liz at nagpasalamat sa pag-uwi nito. Binitawan din niya ang mga tali sa kanyang mga kamay, na nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Pagkatapos ng hapunan, humiga ang dalawa, at sinubukan ni Aiden na makipagbakbakan sa kanya. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit iginiit niya na gawin nila ito bilang asawa niya. Kapag patuloy niya itong hinahawakan, biglang sinabi ni Liz na sinasaktan niya ang sanggol. Pagkatapos ay ibinalita niya na kamakailan lamang ay pinagbubuntis niya ang kanilang anak. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Aiden at sinimulang hawakan ang kanyang tiyan upang maramdaman ang mga galaw ng sanggol. Ngunit sa kabila ng kagalakan na ito, hinawakan niya ang kanyang kamay at hiniling sa kanya na pasayahin siya, na atubili niyang ginagawa. Sa mga sumunod na araw, si Liz ay nananatiling nakakulong sa bahay, na nagpapanggap na asawa ni Aiden. Gumagawa din siya ng iba't ibang mga plano sa pagtakas, ngunit wala sa mga ito ang matagumpay. Inilagay pa ni Liz ang kadena ng aso sa kanyang leeg na sinasabing ito ay kwintas na regalo mula kay Aiden. Isang araw, pagkaalis ni Aiden para magtrabaho, umakyat si Liz sa rooftop ng bahay at sumulat ng salitang tulong, gamit ang floor butter. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob at natuklasan ang ilang video footage ni Helen. Sa video, nakita si Helen na nasa tabi ng isang kabayo, at nang ni-record siya ni Aiden, iniinsulto niya ito, tinawag siyang talunan at baliw. Sa susunod na video, nilapitan ng babae ang isang natutulog na Aiden at sinabi sa kanya na mahal niya ito ngunit hindi niya kayang gugulin ang kanyang buhay kasama ang gayong lalaki. Ang eksena pagkatapos ay tumalon sa ilang linggo mamaya, at ang taglamig ay dumating at si Liz ay nakulong pa rin sa loob ng bahay. Muli na namang itinali ni Aiden ang kanyang mga kamay at tumanggi siyang gamitin man lang ang banyo. Sa halip, nagdadala siya ng palanggana para umihi si Liz sa kwarto. Isang araw, isang desperado na si Liz ang nagtangkang putulin ang lubad gamit ang isang kutsilyo ngunit nasugatan ang kanyang daliri sa proseso. Dahil dito ay napasigaw siya sa sakit, at agad na sumugod si Aiden para tingnan siya. Sinasamantala ni Liz ang sitwasyon, ibinunyag ni Liz na sumakit ang kanyang tiyan at nagmumungkahi na dapat silang pumunta sa ospital. Gayunpaman, tumanggi si Aiden na mangyari iyon at nagpa siya na lamang na tumawag ng doktor. Pagkatapos ay pumunta siya sa doktor ng kanyang pamilya, si Holden, at nakiusap sa kanya na tingnan ang kanyang asawa. Nataranta ang doktor dahil alam niyang iniwan na siya ni Helen. Gayunpaman, nang si Aiden ay patuloy na nagpumilit, ang matanda ay nag-aatubili na pumayag na pumunta sa kanyang bahay. Habang nasa daan, tinanong ni Dr. Holden si Aiden kung umiinom ba siya ng kanyang mga pills araw-araw, ngunit hindi sumasagot ang huli. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bahay kung saan nagulat ang doktor nang makita ang isang hindi kilalang babae na tinutukoy ni Aiden bilang Helen. Mabilis niyang tinasa ang sitwasyon at inutusan si Aiden na magpakulo ng tubig sa kusina. Pagkatapos ay nakikipag-usap siya kay Liz ng mag-isa at natuklasan na siya ay naka-hostage dito.
Nangako si Holden na tutulungan siya, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Aiden na may dalang mainit na tubig. Ipinaalam sa kanya ng doktor na ang kanyang asawa ay nagkaroon ng malaking sugat at kailangang dalhin kaagad sa ospital. Nang tumanggi si Aiden, sinubukan ni Dr. Holden na patumbahin siya sa pamamagitan ng pagturok sa kanya ng pampakalma. Nagkaroon ng scuffle ang dalawa, ngunit matanda na ang doktor kaya bigla itong inatake sa puso at namatay. Nang makita ito, si Liz ay natakot ngunit kinaladkad ni Aiden ang bangkay sa labas at iniwan ito sa bakuran. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob na may dalang vacuum na sinasabing maaari niyang alisin ang sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Tumanggi si Liz na gawin ito, na humantong sa isang pakikibaka sa pagitan nila. Sa panahon ng laban, ginagamit niya ang mga tali ng kanyang kamay upang sakalin siya at mawalan ng malay. Pagkatapos ay mabilis niyang pinalaya ang sarili at itinali siya sa kama. Sumunod, umalis si Liz ng bahay na may dalang kutsilyo, at biglang dumating ang dalawang aso upang salakayin siya. Gayunpaman, lumaban siya at pinatay ang isa sa mga aso hanggang sa mamatay. Nang makita ito, ang ibang aso ay natakot at hindi nangahas na lumapit sa kanya. Pagkatapos ay sumakay si Liz sa tow truck at nagpas siyang umalis sa lugar na ito ng tuluyan. Gayunpaman, nabangga niya ang sasakyan sa garahe, na naging sanhi upang hindi siya makaalis. Nang makita ang kanyang kahabag-habag na sitwasyon, si Liz ay nakaramdam ng pagkabigo at napaiyak. Sa umaga, pumunta siya sa kama upang tingnan si Aiden, na nagising at galit na galit. Hiniling niya kay Liz na palayain siya, ngunit tumanggi si Liz at iniwan siya sa silid. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niya itong alagaan at pinakain. Nakahanap si Liz ng gamot sa cabinet na parang kakaiba. Ngunit sa kabila nito, sinimulan niyang bigyan siya ng gamot sa pag-asang makokontrol siya nito. Sa panahong ito, nakipagkaibigan din siya sa natitirang aso, at nagsimula silang magbonding sa pamamagitan ng paglalakad ng magkasama. Si Liz ay unti-unting nasiyahan sa kanyang bagong buhay at napagtanto na hindi ito masama kung tutuusin. Isang umaga, nang magising si Aiden, tinanong niya si Liz kung nasaan ang kanyang asawang si Helen. Iniisip niya kung nasa ospital siya at kung nurse ba niya ito. Ito ay nakalilito kay Liz, at agad niyang napagtanto na si Aiden ay nagdurusa sa isang sakit sa pag-iisip. Napansin niya ang biglaang pagbabago sa ugali nito, at hindi na siya ang galit na lalaki na nakita niya dati. Lumalabas na gumana ang mga gamot na ibinibigay niya sa kanya, at bumalik siya sa normal. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Liz ang buong sitwasyon kay Aiden, at humihingi siya ng paumanhin kung nasaktan man siya nito. Binuksan din niya ang tungkol sa kanyang kondisyon, na inihayag na tumigil siya sa pag-inom ng kanyang mga gamot pagkatapos umalis ang kanyang asawa. Pagkatapos ay dinala siya nito sa banyo at inahit ang kanyang balbas. Pagkatapos ng kanyang shower, si Liz ay tumingin sa kanya ng may pagmamahal at sinabi na siya ay mas bata kaysa sa kanyang naisip. Mula sa sandaling ito, nagsisimula ng magkasundo ang dalawa. Pinakawalan ni Liz si Aiden sa kama pero nakatali pa rin ang mga kamay niya sakaling mabaliw na naman siya. Nang magtanong siya tungkol sa isa pa niyang aso, ipinaliwanag ni Liz na siya mismo ang pumatay nito dahil kinasusuklaman niya ang amoy ng tae. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumalapit sina Liz at Aiden at napagtanto niya na hindi siya masamang tao kapag umiinom siya ng kanyang mga gamot. Nagkakaroon siya ng damdamin para sa kanya, at nagsimula na rin siyang magustuhan si Aiden. Isang gabi, binibigyan siya nito ng gamot para makatulog siya ng maayos at hindi magising sa kalagitnaan ng gabi. Matapos makatulog si Aiden, nagsimulang magukay si Liz ng libingan sa labas para ilibing ang doktor na ilang araw nang nasa labas ang katawan. Gayunpaman, habang ginagawa iyon, biglang huminto ang isang kotse sa harap ng bahay, at nagtago si Liz. Pagkatapos ay napansin niya si Helen na bumaba sa kotse at lumapit upang kumustahin siya. Nagulat si Helen nang makita ang isang kakaibang babae sa kanyang bahay, ngunit ipinakilala ni Liz ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Aiden. Pagkatapos nito, pumasok si Helen sa bahay kung saan laking gulat niya nang makitang nakatali si Aiden. Siya ay nagalit at inakusahan si Liz ng pag-hostage sa kanyang asawa. Ngunit gumanti rin si Liz sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanya na iniwan ang kanyang may sakit na asawa. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung paano nabaliw si Aiden at pinatay pa ang doktor ng pamilya. Sinabi niya na si Helen ay walang pakialam kay Aiden at bumalik lamang siya sa bahay. Nang marinig ito, isang galit na Helen ay sinubukang tawagan ang mga pulis ngunit agad siyang pinabagsak ni Liz gamit ang isang flashlight.
Pagkatapos ay inilibing niyang buhay ang babae sa tabi ng katawan ng doktor. Pagkatapos nito, isinara niya ang libingan sa pamamagitan ng paglagay ng katawan ng patay na aso sa ibabaw. Kinaumagahan, binati ni Liz si Aiden na binanggit na narinig niya si Helen sa kanyang pagtulog. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang lahat ay imahinasyon lamang at binibigyan siya ng kanyang mga gamot. Ilang sandali pa, nakita ni Aiden ang kotse ng kanyang asawa sa harap at nagulat siya. Tinanong niya si Liz tungkol dito, at ipinaliwanag niya na nandoon na ang sasakyan mula nang dumating siya rito. Iminungkahi niya na ang memorya ni Aiden ay nawawala nang laktawan niya ang pag-inom ng gamot. Nang marinig ito, nalilito pa rin si Aiden ngunit pinili niyang paniwalaan siya. Iminungkahi ni Liz na alisin na nila ang sasakyan para tuluyan na niyang makalimutan si Helen. Nang pumayag siya, sa wakas ay tinanggal ni Liz ang mga tali sa kanyang mga kamay, na sinasabing hindi na niya ito kailangan. Sa hapon, isinakay ng dalawa ang kotse sa tow truck at umalis sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila upang huminto sa isang checkpoint ng pulisya. Tinanong sila ng isang opisyal tungkol kay Dr. Holden, na ilang araw nang nawawala. Nataranta si Aiden at naalala niyang pinatingin niya si Liz sa doktor ilang linggo na ang nakakaraan. Ngunit pumagitna si Liz, ipinaliwanag na si Dr. Holden ang doktor ng kanilang pamilya, ngunit matagal na silang hindi nagkikita. Nang tanungin tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang asawa ni Aiden, si Helen. Makikita sa susunod na eksena sina Aiden at Liz na nagre-renovate ng bahay para mapaganda ito. Mukhang napakasaya nilang magkasama at nagbakbakan sila sa sahig. Naputol ang eksena pagkaraan ng ilang linggo, nang makita namin ng isang buntis na si Liz na naglalakad sa bahay. Maya-maya, dalawang detective ang nagpakita at humiling na gusto nilang makausap si Aiden. Ipinaalam sa kanila ni Liz na nasa trabaho siya at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag nila na iniimbestigahan nila ang pagkawala ni Helen at nagtanong kung maaari silang tumingin sa paligid. At ubiling sumang-ayon si Liz, at sinimulan ng mga detective ang pag-inspeksyon sa bahay. Sa bakuran, nakahanap sila ng bagong hinukay na lupa at nagsimulang magukay. Gayunpaman, lumalabas na ito ay isang paa lamang ng aso, na nagdudulot ng ginhawa kay Liz. Sa huling eksena, nakita natin na lumipas ang ilang oras at nanganak na si Liz ng isang batang lalaki. Kinukuha niya ang mga larawan ni Aiden at ng sanggol, at mukhang masaya silang lahat. Nagulat si Aiden sa pulang buhok ng sanggol dahil wala ni isa sa kanila na may pulang buhok, ngunit ipinaliwanag ni Liz na ito ay isang recessive gene. Siya ay walang muwang na naniniwala sa kanya, hindi alam na ang tunay na ama ng sanggol ay ang dating kasintahan ni Liz, si Dan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.